Sa mga nakalipas na balita natin tungkol kay XRP ay alam na po natin na ang US Securities and Exchange Commission or SEC ay nagdesisyon na pong bawiin ang kanilang apila or appeal laban kay Ripple. Pero teka, bakit nga ba nila ito ginawa? Lalo na't patuloy pa rin ang aktibong cross-appeal ng Ripple. Ano po ang maaring dahilan sa likod ng desisyong ito at paano po ito makakaapekto sa hinaharap ni XRP? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga posibleng motibo ng SEC at ano po yung epekto sa kaso ng Ripple at kung ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga investors. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, para sa mga hindi pa masyadong pamilyar, yan ay nagsimula po ang legal battle ng Ripple versus SEC. Yan, itong taong 2020 nang idemanda po ng SEC ang Ripple Labs, ang kumpanyang nasa likod ng XRP. At ano po ang dahilan? Yan, ang dahilan po ay ayon po sa SEC, ang pagbebenta po ng XRP tokens sa institutional investors ay isang security offering na hindi po nairehistro at isang paglabag po yan sa US securities laws. Ngunit nitong nakarang taon, nagkaroon po ng malaking tagumpay ang Ripple nang ideklara ng korte ng XRP sales sa mga retail investors ay hindi maituturing na securities. Gayunpaman, napag-alaman na ang institutional sales ay classified pa rin bilang securities, dahilan para pagmultahin ang Ripple ng $125 million at bigyan po ito ng permanent injunction sa institutional sales ni XRP. Ngayon ay tila nagbago ang ihip ng hangin. Binawi na po ng SEC ang kanilang appeal. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito? Yan, ito po yung pinakamalaking tanong dito. Bakit binawi ng SEC ang appeal nito? Ayan, ayon po kay Attorney Fred Rispoli, isa po siyang pro-XRP legal expert, posibleng bahagi raw ito ng estratehiya ng SEC upang makipagsundo sa Ripple. Marami na kasing crypto-related lawsuits ang inaasikaso ng SEC, kaya maaring sinusubukan nitong bawasan ang mga kasong kailangang pagtuunan ng pansin. Bukod dito ay maaring nakikita ng SEC na hindi pabor sa kanila ang direksyon ng kaso. Kaya mas mainam na makipag-areglo na lang dito kay Ripple imbis na patagalin pa ito sa korte. Ang isa pang posibilidad ay nais ng SEC na gamitin ang pag-urong ng apila bilang leverage para kumbinsihin ang Ripple na bawiin rin ang kanilang cross-appeal. Sa madaling salita ay maaring gusto ng SEC na gawing give and take ang sitwasyon. Kung babawiin po ng Ripple ang kanilang apila, maaring ibaba ang multa o alisin ang permanent injunction sa institutional sales ng XRP. Ayan. Ngayon ay ano naman ang plano ng Ripple? Ayan, ayon naman po sa Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse, hindi sapat ang offer na ito ng SEC. Yan, ang layunin po ng Ripple ay hindi lang bawasan ang multa, kundi tuluyang tanggalin ang lahat ng parusang ipinataw ng korte. Gusto po nilang burahin ang $125 million na multa or fine at alisin ang anumang permanent injunction na inilagay ng SEC. Mas lalong lumakas ang loob ng Ripple dahil mismo raw ang kasalukuyang liderato ng SEC ay naniniwalang hindi dapat isinampa ang kasong ito sa simula pa lamang. Dahil dito ay kumbinsido ang Ripple na wala dapat silang bayaran o ipatupad na anumang injunction. Ngayon ay ano po ang posibleng settlement dito? Yan, kung sakaling magkasundo ang SEC at saka ang Ripple, posibleng magkaroon po ng tatlong senaryo. Una ay mababawasan po ang multa. Yan, maaari pong ibaba ang $125 million na multa bilang bahagi ng kasunduan. Pangalawa ay matanggal ang permanent injunction. Kung papayag po ang SEC, maaring muling makapagbenta ng XRP sa institutional investors nang walang anumang legal constraints. At ang pangatlo
ay makapaghanda para sa IPO. Isa po sa pinakamalaking hadlang sa pagpasok ng Ripple sa stock market ay ang kanyang ongoing lawsuit. Kaya kung tuluyan po itong marisolba, malaki po ang posibilidad na mag-file ng IPO ang Ripple sa US. Kaya yan. Bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Una, kung magtagumpay po ang Ripple sa kanilang cross-appeal, maaaring magkaroon po ng mas malinaw na regulasyon hindi lamang po sa US kundi pati sa ibang bansa kabilang na po ang Pilipinas. Pangalawa, kapag tuluyang natapos po ang kaso sa pabor ng Ripple, maaring tumaas po ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP na posibleng magdulot ng price surge. At ang pangatlo, kapag nawala na po ang legal uncertainties kay XRP, maaaring mas maraming financial institutions at saka payment providers ang gumamit nito na siyang magpapataas ng kanyang demand. Sa kabuuan ay mukhang isang malaking hakbang ito na pabor kay Ripple at sa buong crypto industry. Ang pagbawi po ng SEC sa kanilang apela ay maaring sinyales na hindi na nila kayang ipaglaban ang kaso o gusto na po nilang tapusin ito ng mas mabilis. Kung mapagtagumpayan po ng Ripple ang kanilang negosasyon, ito ay magiging isang malaking panalo, hindi lang para sa kanila kundi pati na rin sa buong crypto community. At maliban po dyan ay magiging stable na po si XRP at maaring magkaroon ng mas malinaw na regulasyon sa crypto trading sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.